Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa flowering and fruiting stage. Ituturo ko po sa inyo yung tatlong mahalagang bagay na dapat natin malaman during flowering and fruiting stage ng mga tanim nating gulay. Coming up. What's up mga ka-agri? Dito po tayo ngayon sa aking backyard garden. So may mga tanim na po tayong nasa flowering and fruiting stage na. Itong tanim nating kamatis, namumulaklak na po siya. Yung tanim nating kalamansi, may mga bunga. Tapos yung ating mga cucurbits na wall, yung pipino, sitaw, ampalaya at saka yung ating cherry tomato nasa flowering and fruiting stage na. Yung unang mahalagang bagay po ay yung nutrients. So kailangan alam na po natin kung anong klaseng nutrient yung ibibigay po natin sa stage ng flowering and fruiting stage. So sa stage na to, mas nangangailangan po yung halaman ng mataas po sa potassium. Pag may nakita na po kayo nagsisimula na yung kanyang pagbubulaklak, no, or may mga bunga na siya, kailangan magbigay na po tayo ng mataas sa potassium. Sa conventional farming, ito na po yung stage kung saan nagbibigay sila ng 0060. 0% ng nitrogen, 0% ng phosphorus, pero 60% naman ng potassium. Sa organic naman na nakakatulong pamparami ng bulaklak at bunga, pwede po yung mga hinog na prutas or gulay, pwede rin po yung fermented fruit juice. Yan po yung pwede natin ibigay sa mga halaman. Ano po ba yung naitutulong ng potassium sa tanim nating mga gulay or tanim nating mga fruit-bearing trees? Una, tumutulong po yung potassium para paramihin po yung bulaklak. Tapos, itong bulaklak eventually magiging bunga. So, nakakatulong siya para i-increase po yung production ng ating mga tanim. Then, pangalawa, tumutulong din po ito para i-improve po yung lasa ng inyong mga tanim. Plus, tumutulong din po yung potassium para mapatamis yung mga tanim nating prutas. Maliban po sa potassium, kailangan din po natin magbigay ng calcium during flowering and fruiting stage. Ito po yung madalas na nakakalimutan natin, yung pagbibigay ng calcium. Kaya marami po tayo na encounter na problema. So kapag madalas po nalalaglag yung mga bulaklak ng inyong mga tanim, hindi nabubuo, mahina yung kapit ng mga bulaklak or ng mga bunga. So meron siyang calcium deficiency. And very common po sa mga tanim natin kamatis, sili, iba pang mga gulay, yung tinatawag po natin blossom end rot, yung nabubulok po yung ilalim para siyang pinaso ng sigarilyo. So yan po yung palatandaan din ng mayroon siyang calcium deficiency. Sa conventional farming, ang binibigay po nilang calcium ay yung calcium nitrate kasi yun po yung available sa mga agri-supply. Pero pahirapan po nung pagbili ng calcium nitrate kasi pinagbabawal po yun. Yung calcium nitrate kasi isang ingredients na pwedeng gamitin for dynamite. Kaya mahirap pong bumili ng calcium nitrate. Ito yung mga sources ng calcium na madali po natin mahanap at may bigay sa ating mga halaman. Una, yung eggshells. So pwede nyo po siyang durugin, no? Pwede nyo i-pulverize, then ibudbud nyo lang po dun sa pot o sa pinagtataniman para may makuha siyang calcium. Pero po, tandaan natin, itong eggshells ay slow release. So dahan-dahan po yung pag-release ng calcium. Kung meron na siyang blossom end rot, yung problema po dun sa mga bunga, so hindi niya po basta-basta mabibigyan ng solusyon. Medyo matagal po yung proseso ng pagbubudbud lang ng eggshells. So ang pwede natin ibigay doon ay yung calcium phosphate. Calcium phosphate, yan po yung sinangag na balat ng itlog, tapos nilagay po sa suka, finerment for 30 days. So yun po yung pwede natin i-spray. So pwede rin tayo maka-extract ng calcium phosphate sa mga buto ng hayop tulad ng manok, baka, baboy. So ihawin lang natin siya, then pagka ihaw, pwede natin siya ibabad sa suka for 30 days. Meron na tayong calcium phosphate. Pwede rin po tayong gumawa ng calcium carbonate, yung ginawa natin nakaraan, yung inihaw natin yung shells, yung tahong, tapos pinulverize natin, then ibinudbud po natin dun sa mga tanim natin na kamatis, talong, ampalaya, pipino. So yun po yung ginamit natin. Madali lang siya. Ang ginagamit ko po sa calcium carbonate ay yung tahong kasi madali siyang madurog. Ang pangalawa po ay yung pruning. So kailangan magbawas po tayo ng mga side shoots, suckers, dahon para ma-encourage pa po natin yung pagbubulaklak tsaka pagbubunga. So ito po yung tanim kong cherry tomato. So dito po nag-alis ako nakaraan ng mga dahon sa baba. So binawasan ko po yung lower leaf, inalis ko. Tapos nagbawas din po ako ng mga side shoots ng suckers. So ito po yung aking main line ng aking cherry.
Pagdating po dito, nagkaroon siya ng secondary vine. So okay lang po yan, magkaroon pa siya ng bunga. Pero dito banda, inalis ko yung nakaraan. Yan, oh. Inalis ko po yung suckers kasi ito na po ay magiging third vine na. So pangit na po yung pagbubunga niya dyan. So para papunta po yung nutrients dito sa secondary vines para mabuo ng maganda itong dalawang bulaklak tsaka itong bunga. So kailangan alisin natin yung mga third na vines dun sa tanim natin cherry tomato. So, yung pag-alis po natin ng mga dahon sa lower part, nakakatulong para hindi siya magkaroon ng mga fungus kasi yung mga dahon po na malapit doon sa lupa, madalas naninilaw, nagkakaroon po ng fungus. Tumatalsik po kasi yung mga lupa, dumidikit doon sa dahon, kaya nagkakaroon ng problema. Then nakakatulong din po yung pag-alis natin ng lower leaf sa improvement ng airflow sa ating mga pataniman. Ito naman po yung tanim nating pipino, so nag-pruning din tayo nakaraan. Kung makikita nyo po, halos dikit-dikit yung mga bunga kasi pinatubo lang natin siya doon sa main vine. So yun, halos 3 or 4 yung bunga. Then dito sa baba meron din. So yan. So nakakatulong po yung pruning para maparami yung bunga ng ating mga tanim kasi hindi po napupunta yung mga nutrients, yung plant energy dun sa pagtubo ng mga side shoots, ng mga suckers. Napupunta siya dun sa pagbubulaklak at saka pagbubunga. Pangatlo po ay yung harvest. So kailangan palagian po tayo nag-harvest ng ating mga tanim lalo na po kapag harvestable na. So tulad po nito, hinog na yung ating kamatis, pwede na natin siyang i-harvest. Kasi pag hindi po natin ito in-harvest, hinayaan natin siyang mahinog dyan sa puno. Ang tendency po niyan, kukunti na lang yung bunga ng ating mga tanim, iikli yung kanyang life cycle. Bakit? Kasi nature po ng halaman na kapag malapit na siyang mamatay, magkikreate na siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang generation. So kapag nahinog yung mga tanim, yung nutrients na pupunta na po doon sa pag-mature ng mga seeds. So, palatandaan na siya po ay malapit ng mag-expire. So, iikli yung kanyang life cycle. Pero pag lagi natin siyang hina-harvest, patuloy lang po ng patuloy yung pagbubulaklak tsaka pagbubunga ng ating mga tanim. Dalas po natin marinig sa mga nakakatanda, yung okra daw dapat hindi natin pinahinugan para hindi mabilis tumanda yung puno. So, yan po yung reason behind kaya mabilis mag-mature yung puno, mabilis mamatay kasi nahihinog yung mga bunga, nagkikreate na siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang generation. So ito po yung palagiang pag-harvest, mag-a-apply siya sa lahat ng klase ng gulay. So kailangan harvest lang tayo ng harvest kapag harvestable na yung mga bunga ng ating mga tanim. So yan po yung 3 mahalagang bagay na kailangan natin malaman during flowering and fruiting stage. Una yung nutrient, pangalawa yung pruning, pangatlo yung palagiang pag-harvest. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto nyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!